Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Ngayong araw po ay June 3, 2023, first Saturday of the month. Kaya welcome po sa ating online morning devotion. At magandang umaga rin po sa aking mga kasama ngayon, Pastor Dennis and Sister Mobs. Yes, oo, magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po sa ating pong online morning devotion. So, hindi po tayo ASAP ngayon, no? Tayo po ngayon ay morning devotion. So, magandang gabi rin sa iyo, Sister Ems. At manawa ay nasa maayos tayong kalagayan. Kasama rin ang aking kasama din dyan sa ibaba, Sister Mabs. Magandang umaga sa iyo. Yan, mapagpalang umaga po, Sir M, sa Pastor Dennis, at sa lahat po ng sumusubaybay po sa ating gawain sa umagang ito. Pagpalang umaga po sa lahat, muli namin kayo inaanyayahan na samahan niyo po kami sa loob ng isang oras sa umagang ito. Amen. Ayan po, ngayong araw po wala pong nakapost dyan sa ating FB page ng MMIM kasi po ngayon pa yung online po ang ating devotion. Kaya samahan niyo po kami para po hindi lang po kami ang mapagpala sa umagang ito at hindi makapakinig ng salita ng ating Panginoon. Ayun po, ngayon pa lang po kung may mga prayer request po kayo ay isulat niyo pa dyan sa ating comment box para maipanalangin po namin mamaya. At ini-encourage po namin kayo na kung gusto niyo pong pagpalain ang programa po ng online morning devotion at ng buong media ministry, ayun po, ini-encourage po namin kayo na mag-send po ng mga between. Sabi nga ni Sister Mobs, mga between. Pastor. Yes, oo. So umagang ito, no? So ibig sabihin maaga tayo ngayon. Ang amin pong encouragement ay please share po natin yung ating program ngayon sa ating mga ka-churchmate, no? Para sila rin po ay makapag-aral o makapanambahan sa ating Panginoon sa pamagitan ng ating online morning devotion. So maya-maya po ay aawit din po tayo sa Panginoon at yan po ay aawit po tayo, hindi lang po tayo mag-aaral kundi aawit. Kaya samahan niyo po kami sa isang oras ng programa po ng online morning devotion. Amen. Ayan. At ayan, kung kayo nga po ay may mga prayer request, pakisend na lang po dyan sa ating comment section at yan, sama-sama po natin ipapanalangin yan mamaya. Yan, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Shout out po muna tayo sa ating mga kasama ngayon dito. Wow. Ayan, good morning po kay Pastor Rakit. Ayan, magandang umaga po sa lahat. Atin niya po sa atin. Ayan, maging kay Brother Ronald. Good morning po sa lahat. Giancarlo, andito na rin po. Maging kay Pastora Sita. Ayan, good morning. Kay Pastora Nuna. Ayan, good morning po. Maging sa ating ingat yaman na Sister Arlene ay naririto na rin po. Ayan, mapagpalang umaga po. Hindi ko na naman sabihin gabi. Ayan, pakishare po yung ating broadcast sa umagang ito dahil sabi nga ni Sister Ems na upang hindi lamang tayo ang pagpalain ng Panginoon sa umagang ito kundi maging yung buong Isaya at yung ating mga kaibigan, kung tayo may mga kamag-anak sa mga probinsya, ayan na bagamat sila ay hindi nasa MMI, ngunit makapakinig pa rin sila ng mensahe ng Panginoon sa umagang ito at maging kalakasan po ito sa bawat isa sa atin. Kaya mapagpalang umaga po sa lahat. Amen. Ang nakakatuwa pa dito, Pastor, Sister Mobs, talagang hindi lang po taga MMIM yung ating mga nagiging viewers, kundi mayroon din po talaga sa ating mga kaibigan, mga kapamilya, talagang sumusuporta na rin po sa programa po ng MMIM. Ayan, ngayong umaga. Yes, amen po. Magandang umaga din po kay Sister Lorraine, Season Solis, all the way from Pangasinan, Pastor. Ayun po, good morning po sa inyong lahat dyan. Pastor Ray Bichayda, nito na rin po, sabi po, pagpalain po tayong lahat. Brother Albert Verano, andito na rin po siya. Good morning sa inyo, Brother Albert. Ayun po. Pastora Milaine Bichayda, andito na rin po. Maganda at mapagpalang umaga po. Ayan, siguro ay sa umagang ito tayo muna ay magpuri sa ating Panginoon at samahan niyo po kaming umawit at tayo po'y pangungunahan ni Sister Mab sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Sige po, sa umagang ito, bago tayo dumako sa ating devotion, tayo muna ay magpuri sa ating Panginoon. Ayan, ano ba inyong ginagawa?
Samahan niyo po kaming umawit na purihin yung ating Panginoon sa umagang ito. Lord, hallelujah, Jesus. Wala ka, Panginoon, at wala kang katulad naman. Bawat oras, walang hanggan, pagpupugay ang naalay ng mga anghel at nilikha, isang tinig ng malugod na pagsamba. Mahal ang Panginoon, banal ang Panginoon. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Oras, walang hanggan, pagpupugay ang inaalay ng mga anghel at nilikha, isang tinig ng malugod na pagsamba. Mahal ang Panginoon, banal ang Panginoon. Hallelujah, purihin ka, ilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Ang karangalan, lubos ang kabutihan, bukas ngayon maghari ka, ika'y papupurihan, sambahin ng iyong pangalan, bukas ngayon maghari ka, sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan, bukas ngayon maghari ka, kay papupurihan, sambahin ang iyong pangalan, bukas ngayon maghari ka. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Pangyarihan, kataas-taasan.
pag-aasahan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Yes, Lord, Panginoon, tunay nga o Diyos sa ikaw ang aming Diyos magpakailanman. Marapat kang purihin sa aming mga buhay, Panginoon. Sambahin, itaas ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa katapatan niyo po sa aming buhay, sa bawat isa sa amin na patuloy niyo pong nagkakaloob sa amin, Panginoon. Kaya Lord, sa umagang ito, tinataas ka namin, dinadakila, sinasamba, pinupuri at pinapasalamatan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen, Lord. Amen. Ayun, maraming salamat, Sister Mab. Tunay nga na sa pag-aawitan pa lang natin, ayun, damang-dama po natin ang presensya ng ating Panginoon. Ayun na, siguro Pastor, ay wag na po nating pagtagalin pa. At tinatawagan ko ng muli ang lingkod ng Diyos na gagamitin po niya sa umagang ito na magbabahagi po ng kanyang salita. Walang iba po kundi si Sister Mabs Kadahing. Ayan, good morning po sa lahat. Ayan, sige po, tayo po ay dadako na po sa umagang ito sa ating pong devotion sa umagang ito. Ayan, yung ating pong devotion sa umagang ito ay pinamagatan pong The Perfect Example. Ayan, ang ating pong text ay matatagpuan po sa 1 Peter chapter 2 verse 21. Sabi po dito, ayan, for God called you to do good even if means suffering, just as Christ suffered for you, He is your example, and you must follow in His steps. Ayan, dito naman po sa Tagalog, unang Pedro, chapter 2, verse 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Tayo muna ay yumuko at manalangin. Minsan pa, amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli naming naanyayahan ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, na siyang kumilos sa aming kalagitnaan dito sa aming gawaing online, Panginoon. Samahan niyo po kami, Panginoon, hanggang sa matapos po yung gawaing ito, Panginoon, at ikaw po, Panginoon, yung maitaas sa aming buhay, Lord God. Yes. God, sa umagang ito, gamitin niyo po sa makapangyarihan niyo pong paraan, Panginoon. Ikaw po yung kumilos, bigyan niyo po ako ng karunungan, katalinuhan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord God, likhaan niyo po ng pusong matuturuan, handang magpasakop, magpatuwid sa iyo, Panginoon, at likhaan niyo po kami sa araw-araw naming pamumuhay ng pusong mapagpakumbaba, Panginoon, in the name of Jesus. Salamat sa iyo, Lord God, nawa sa aming paghiwa-hiwalay, Panginoon, kabit-bit namin, Panginoon, dala namin, ay pamuhay namin na yung mga salita at tinuro mo sa amin sa umagang ito at magsilbing lakas, gabay ito sa amin sa buong maghapon namin gagawin, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Lord God. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Ayan po, ulitin ko lang po ulit yung ating verse. Ayan, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat na si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Ayan, ang ating Panginoong Hesus, siya yung perfect example ng pamumuhay na may kasamang pagtitiis dito sa lupa. Siya po yun. Kumbaga, si Kristo po, yung kanyang dinanas po dito talaga sa lupa. Doon muna sa kumbaga yung kanyang kapanganakan po muna na kahit po sa kanyang kapanganakan, ang ating pong Panginoong Hesus, kung mapapansin po natin is po siya, hindi po siya ipinanganak sa marangyang panganakan, ayan, hindi po siya ipinanganak sa maayos na kundi sa sabsaban. Naisip ko nga rin po na oo nga pati pagdating doon sa bagamat siya Diyos, yung kanyang pamumuhay talaga dito sa lupa is nung siya ay namuhay dito sa lupa ay may kapakumbabaan talaga, may kasamang pagtitiis talaga. At yung kasi talaga yung gusto ng Ama, yung kanyang pagsunod talaga dito sa lupa. At lahat ng yun na ginawa po ng ating Panginoon is sinunod niya ang Diyos, ang Ama, para po sa atin lahat po ng ng kanya pong ginawang pagtitiis, pagsasakripisyo po dito sa atin sa dito sa lupa.
Akala ko nga po na, sabi ko, akala ko kasi na ako na yung may pinakapangit na kapanganakan. Kasi ako po ay ipinanganak po sa dahon ng saging. Ipinanganak ako sa dahon ng saging. Ipinanganak kasi ako sa bukid at naabutan na talaga yung nanay ko pala doon sa sa bukid na kung saan may puno. Sa ilalim ng puno, kumuha yung tatay ko ng dahon ng saging at doon ako ipinanganak. At ayan, dahil walang kumadrona, so yung lola ko, alam niyo po yung kawayan na manipis po siya, na kapag binali mong ganun, may lalabas na parang blade. Yung po, matalas po yun at ginagawa po namin kutsilyo yan, pinaglalaroan namin nung maliit kami, tinatalian namin ng tela. Ayan, yun po yung ginamit na pamputol po ng pusod ko. Yun po yung yun po yung kwento sa akin. Akala ko na ako na yung may ganong ako na yung may ganong istorya na pinanganak sa ganun. Sabi ko, naisip ko nga po yung kay Christ na ipinanganak siya doon sa sa Sabsaban. Naisip ko, Lord, maraming langgam doon, maraming lamok, maraming ganito, ganyan na mga insekto. Pero alam mo yun, naniniwala tayo na nandun yung pag-protection kasi yung nanay nga kung paano iniingatan ng isang ina yung baby na wag madapuan ng lamok. Alam kong ganun din ginawa ni Mary at ni Joseph doon sa kanilang sa baby. Ayan, kay Christ. At nandun yung pag-iingat, yung protection talaga ng Panginoon. At kung mapapansin natin, hindi po ganun kadali yung buhay po na tinahak po ng ating Panginoon. Kasi talagang ibinigay siya talaga sa atin ng Diyos Ama para po sa atin, para maging yung kanyang dinanas po dito sa lupa. Kumbaga, siya yung pinaka good example po yung kanyang pamumuhay dito sa lupa na dapat talaga natin tularan hanggang sa kamatayan. Makita natin kung paano siya usigin bunga ng kanyang pagsunod talaga sa Panginoon, nakaranas siya ng yung buhay talaga na, alam mo yun, hindi ka nais-nais na kung sa ating gagawin yun, siguro hindi tayo papayag. Pero alam niyo po natin na si Christ, grabe yung kanyang pagpapakumbaba. Nandun yung kanyang pagpapakumbaba sa pagsunod niya talaga sa kalooban ng ating Panginoon. At lahat po ng yun, lahat ng hirap na tiniis po ng ating Panginoon hanggang sa kamatayan sa cross, is ginawa niya po yun ng walang pagrireklamo, ng may pagtitiis para po sa ating lahat. Di lang po para sa akin, di lang para kay Pastor Dennis, di lang kay Sister Ems, kundi sa lahat po ng tao sa buong mundo po. Ginawa po yun ng ating Panginoon para po sa atin. Nandoon yung, alam mo yun, yung talaga yung pag inusig ka talaga, pag pinersecute ka po talaga ng tao. Sabi ko nga kung ako'y alam mo yun, yung dati pa na ayoko, hindi ko matanggap dati pag nakakarinig talaga ako ng gano'n na parang gusto kong bumalik. Alam mo yun, gusto kong bumalik kapag nakakarinig ako ng ganong persecution. Kasi sabi ko, hindi naman, pero hindi ka naman uusigin talaga kung wala kang relasyon sa Panginoon eh. Kung hindi ka sumunod talaga sa Panginoon. Yun eh, dahil sa kanyang pagsunod talaga, naranasan niya yung iba't ibang hirap, naranasan niya yung iba't ibang persecution talaga na kanyang dinanas po dito sa lupa, na yun yung dapat nating yun yung dapat nating tingnan talaga. At ayan, mapapansin natin diyan, nagtiis siya sa krus hanggang sa kamatayan. At sabi nga po diyan sa ayan diyan sa po natin na sa 22 na hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Ayan, so lahat ng yun, lahat ng naranasan niya talaga dito sa lupa, sa kanyang pamumuhay dito sa lupa, inayaan niya ang Panginoon. Kumbaga, pinagpasa Diyos niya yung lahat ng kanyang napagdadaanan talaga, lahat ng kahirapan na kanyang dinanas. So wala siyang ginawa eh. Wala talaga siyang ginawa na kahit naggumanti man lang, walang ginawa po ang ating Panginoon. Kaya yan, lahat ng yan ipinagpasa Diyos talaga ating Panginoon. At gaya sinabi ko kanina, lahat po ng yun na kanyang tiniis para po sa atin lahat yun. Kaya hindi na po talaga natin kailangan pang magpapako sa cross, hindi na natin kailangan pang gumawa ng kung ano-ano talaga. Sa atin din naman,
bilang tinubos na rin at binago na ng ating Panginoon, kailangan din po natin tularan ang pagpapasakop ng may pagtitiis at kapagkumbabaan gaya ng pamumuhay at pagpapasakop ni Kristo sa Ama ng may pagtitiis din. Kumbaga, tularan din natin yung talaga. Tularan natin yung pamumuhay ng ating Panginoon kung paano talaga siya nagtiis na kung mapapansin man talaga natin na sa Bible po, lahat naman po talaga ng tinawag ng Panginoon o sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kumbaga, tinalikuran po talaga nila tayo, tinalikuran natin yung mundo. At pagharap po natin sa Panginoon, mayroon tayong buhay, mayroon tayong bagong walk talaga sa Panginoon na oo, hindi madali kasi sabi nga natin na yung pagbabago talaga is process at yung walk natin sa Panginoon, hindi po talaga siya ganun kadali kasi po unang kalaban po talaga natin dito sa sarili, sa atin, sa buhay natin, walang iba kundi sarili natin. Pagtalikod mo po ng mundo talaga, sinisimulan mo ng kalabanin, digmain yung sarili mo simula nung tinanggap po talaga natin si Christ sa buhay natin. Pagtalikod naman natin sa mundo, hindi naman talaga tayo ay talagang totally bago na. So mayroon tayong mga latak talaga sa sarili pa na till now nga hindi pa talaga mayroon hindi pa naalis at yung kailangan lang talaga natin magpasakop talaga sa Panginoon ng may kapakumbabaan sa ating pagsunod talaga sa Kanya. Sa pagsunod po talaga natin sa Panginoon, kailangan po talaga ng may pagpapakumbaba. At sabi nga po dyan sa dito sa 18, kung aakyat po tayo, sabi nga dito, mga alipin, magpasakop kayo sa inyong mga amo at igalang ninyo sila, hindi lamang ang mababait hindi lamang ang mababait kundi pati ang malulupit, sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan, bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Ayan na. Yung tayong mga alipin, ayan sabi nga dito, magpasakop tayo sa ating mga amo, igalang natin sila at hindi lamang daw yung mababait, kundi pati yung malulupit daw. Ibig sabihin, aking anak. Ayan yung ating, magpasakop po tayo kung sino po yung yung nangangalaga sa atin, yung mga pastor natin, yung mga leader, o kahit sa trabaho man, igalang natin yung, di ba mayroong mga amo na sabi nga, may narinig ako na yung amo niya daw is too soft. Ganyan, pero kailangan niya pa rin magpasakop talaga kasi amo niya yun eh. Baga, nandun pa rin yung paggalang talaga. Nandun yung paggalang. At kapag ginawa po natin to, kahit hindi mo sabihin talaga na Kristiyano ka, is makikita po talaga sa buhay natin si Kristo talaga na, alam mo yung kahit na ginaganon ka na ng tao is, dito, mayroon kang nakikitaan ka ng humility na parang hindi ka gumagante kung anong ginagawa sa'yo kasi alam mo sa sarili mo na bilang mananampalataya, pinanghahawakan mo yung salita ng Panginoon na, lalo yung Exodus 14:14, ayan, I will fight for you, you need only to be still. So, yung po dito, yung kung tayo po yung yung gagawa ng dapat na trabaho ng Lord sa atin, halimbawa yung pagganti, kasi sabi ng Panginoon sa ating kanyang mga anak, I will fight for you, you need only to be still. Kung gagawin mo yung pagganti na yun, ano pa yung gagawin ng Lord sa atin? Kasi yung dapat na dapat yung trabaho ng Panginoon is trinabaho na natin, na hindi naman talaga dapat tayong gaganti kasi kundi ang Lord talaga. So kung sinasabi natin na Lord, kakatiwala ako sa iyo pero ginagawa mo naman talaga na ipagtanggol pa rin yung sarili mo, hindi po natin maasahan na magiging kakampi natin talaga doon ang Lord. Kasi yung siya yung siya talaga yung gagawa ng way para talaga sa atin, para ipagtanggol talaga tayo sa mga ganon. At bilang naman din talaga mga alipin, sumunod po talaga pa rin tayo ng may kapakumbabaan, magpasakop pa rin talaga tayo sa kanila. Sabi pa nga dito, may pagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit kung magtiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Ayan. Kung tayo ay magtitiis po sa paggawa natin ng mabuti, mayroon po tayong pagpapalang matatanggap mula po sa ating Panginoon.
alam mo yung ating pong pagkatawag talaga sa atin bilang mananampalataya dito sa mundong ito na may kasamang pagtitiis. Kasama rin po talaga din yung humility. Ito po yung ito po yung pinakagusto po ng Panginoon po sa atin na kahit po sa ating, alam mo yun, na sa ating pagsunod talaga sa ating mga pastor, sa ating mga leader, kahit hindi po nila tayo nakikita, gumagawa tayo. Na kahit hindi ka laging sinasabihan, kasi busy din naman mga yan, alam mo yung nagkukusa ka, mayroon kang kusa, pinapakita mo talaga yung yung pagmamahal mo. Ayan. Kahit hindi po tayo nakikita ng ating amo o yung mga pastor, gumawa po tayo. Ayan, naalala ko lang po yung isang kaibigan ko na nagtrabaho po siya sa yung sarilo, di ba, yung Timex. Ayan. Nakita niya po yung kanyang mga kasama. Siya, busy siya. Nakita niya yung kanyang mga kasama dahil wala yung amo nila na banjing-banjing lang. Ayan, walang ginagawa. Tapos habang siya ay busy sa pagtatrabaho. So ngayon, ang kanyang tiningnan doon na nag-resign siya sa trabaho kasi naiinis siya sa mga kasama niya dahil walang ginagawa siya lagi na gumagawa lang daw kapag nandun yung amo niya. So ang ginawa niya, dahil sa inis siya sa kanyang mga kasama, nag-resign siya sa trabaho. Ngayon, siya din yung nahirapan kasi yung time na yun, nahirapan talaga siya maghanap ng trabaho na dapat hindi po ganun. Andun man yung amo mo o ganun man yung ginagawa ng mga kasama natin sa trabaho. Kasi minsan nakaranas din po ako ng ganun na naiinis ako sa mga kasama ko kasi parang ako na lang yung gumagawa ng lahat yung ganun. Pero alam mo, dapat magpatuloy ka pa rin sa Panginoon. Kasi kung yung ginagawa mo talaga is para sa Panginoon, masarap yung ganun na gumagawa ka, hayaan mo sila, basta ikaw gumagawa ka, kung gagawin mo yan, naman iyong ginagawa, sabi nga ng Colossus 3:23, ano man ang iyong ginagawa, gawin mo ng maluwag sa iyong kalooban na waring hindi ka sa tao naglilingkod, kundi sa Panginoon. Yun po talaga yung yun po tayong mga mananampalataya. Ayan, tularan natin yung pamumuhay ni Jesus, kung paano ang buhay niya ay kung paano yung buhay po ng ating Panginoon dito sa mundo. Ayan, ang buhay siya ay puno po ng ng testing. Ayan. Gayon din naman tayo, gusto ng Diyos na maipasa natin bawat test na gagawin niya sa atin. Kung paano po ang Panginoong Jesus ay naging mananagumpay po dito sa mundong ito, nagtagumpay. Ganon din naman tayong kanyang mga anak na yung test po natin will become our testimony naman talaga yun. Bawat test po talaga na sa buhay po natin, nagiging nagiging patotoo. Wala po tayong magiging patotoo dito kung yung test po sa atin ng Lord, iiwasan natin, tatakasan natin, at yung test po kadalasan talaga is pagmomold po talaga sa atin ng Panginoon para po doon sa next level talaga. Kasi ang gusto ng Panginoon, kanyang mga anak talaga mag-level up Gusto talaga ng Panginoon na wag lang tayong maging taga-punas, maging taga-upo, ano pa man yung ginagawa. Gusto talaga ng Panginoon na maging ganun tayo at hindi po siya ganun kadali sa ating mga mananampalataya. Pero kung kaano po talaga si Christ, nakita natin yung pamumuhay dito sa mundo, ganun din po talaga yung dapat nating gawin. Ayan, sabi nga doon sa ito na po magtatapos. Ayan, sa Matthew 6:24 na sabi doon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais ng sumunod sa akin, kailangan na itakwil ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ayun naman talaga, yun po tayo. So kailangan po natin pasanin yung ating krus at sumunod po tayo sa ating Panginoon. So lahat naman po talaga tayo na naglilingkod sa ating Panginoon. Mamuhay po tayo kung ano po yung tinuturo sa atin ng Panginoon, kung ano po talaga yung nais ng Lord sa atin na may kasamang pagtitiis talaga, kasi yung po kasama po yung doon sa pagkatawag po talaga sa atin ng Panginoon. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi nga doon ng pagkahirang sa atin ng Panginoon, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa atin, ay binigyan niya tayo ng halimbawang dapat tularan. So ayan, dapat hindi po tayo nagrereklamo kung ano man po yung hirap na pinagdadaanan po natin dito sa mundong ito sa ating pagsunod sa Panginoon. Kasi kung titingnan po natin, yung hirap ba na napagdaanan mo is katulad ba nung dinanas ni Kristo? Hindi naman, di ba? Mas matindi po talaga yung sa Kanya.
Importante lang po, sumunod po tayo ng may kapakumbabaan at kapag may kahinahunan po tayong sumusunod talaga sa ating Panginoon, ayan, makikita po natin na magiging smooth lang talaga yung lahat. Hindi ka magrereklamo kung yung lahat po ng ating ginagawa is ginagawa talaga natin para sa ating Panginoon. So yun lamang po, Pastor, ang Sister Ennis. Baka may dadagdag po si Pastor. Good morning po sa lahat. Amen. Ayun, praise the Lord. And maraming salamat, Sister Mab, sa salita ng ating Panginoon na ibinahagi mo sa amin ngayong umaga. Napakaganda. The perfect example. Ayun po, talaga naman na kapag tayo po ay dumaranas po ng suffering, maganda po talaga na gawin po natin good example ang ating Panginoon dahil yung nararanasan po natin, wala pa po yan sa kalingkingan na naranasan po ng ating Panginoon. Kaya ano po, wag po tayong malugmok, mawalan ng pag-asa kung tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok. Dahil ayan po talaga is inaalaw ng ating Panginoon dahil sabi nga po, di ba, yung kaligayahan, yung prosperity, yung suffering, yan po ay talagang inaalaw po yan ng ating Panginoon. Dahil dito po tayo tinuturuan ng ating Panginoon. Pag nalampasan po natin yung mga suffering na nararanasan po natin, di po ba talagang pagkatapos naman po yan, kasaganaan naman po, kaligayahan naman po yung ipapalit ng ating Panginoon. Kaya magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon na lagi po siyang andyan, na hindi niya po tayo iiwan at pababayaan. Amen. Yan. So, very timely, no, yung ating devotion at the perfect sample. At the perfect sample ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, because Christ suffered, no? Siya ay nagtiis, siya ay naghirap sa atin, para sa atin, at nag-iwan siya ng magandang ehemplo para tayo ay sumunod. At ang ating Panginoon ay nagsabi na siya sa kanyang mga salita. Ang sabi niya nga ay, in this world you will face tribulation. Ibig sabihin, sa atin pong pagkatawag bilang mga anak ng Diyos ay kasama sa atin yung persecution, yung sacrifice, yung itong sinasabi natin suffering, ay kasama yan. Sapagkat kung si Kristo ay nag-suffer, no, nag-suffer siya ng mga persecution, paghihirap, ay how much more? At yun po yung talagang pagdadaanan natin. Kasi marami hong mga mananampalataya na pag ikaw daw ay naging Christian ay nagagarantiya, no, na ang buhay daw ay magiging simple, magiging madali, at talagang magiging maginhawa. Pero yung passage na ating binasa kanina ni Sister Max, nagdedetermine na lang naman sa atin na tayo po ay maging devoted at mamuhay ho ng makadiyos na buhay. At alam ko po na along the way, no, tayo po ay magkakaroon din ng pinagdaanan ng ating Panginoon. Maaring yung iba naman ay sa ibang bansa, ay yun nga, lalo na yung mga nagmimisyon, no, bagamat hindi ho tayo naandoon, pero talagang matindi po yung suffering na kanilang pinagdadaanan, yung persecution. At kaya nga po natin sinasama lagi sa prayer o sa ating morning, sa ating mga gawain, yung yung unreached people. At alam ko, hindi yung madali na magmisyon. Kaya isa ho doon ay lagi natin sinasama sa panalangin. Dahil hindi po biro yung persecution na nangyayari sa kanila. At yun po ay dahil sa kanilang paninindigan at sa kanila pong pananampalataya sa ating Panginoon. Bagamat tayo po na naandito na naglilingkod sa ating Panginoon. Tama 'yon, sabi ni Sister Mabs ay yung wag nang umangal kundi sumunod lang sa ating Panginoon. Kagaya nung tinakel ni Pastora Lolit nung nakaraang Martes, 'di ba, yung excuses is not acceptable. Kumbaga, dapat sa paglilingkod ay enjoy lang natin, tayo ay sumunod sa ating Panginoon. At ano man po yung pinagagawa sa atin ng ating mga nasa taas, ay sumunod lang po tayo at tayo po ay
pasakop doon sa pinagagawa sa atin. Especially when it comes to church planting, alam po natin na yan po yung isa sa pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. At kung magugulat po kayo kung bakit wala po si Pastor Edsel, because si Pastor Edsel po ngayon ay nasa Sariaya, Quezon. At hindi po biro yung kanya pong ginagawang church planting endeavor for 3 months, no? Ay ang sabi niya sa amin ay talagang yun po yung kanya pong tina-target na pagtapos po ng 3 months ay mukhang maganda po yung sinabi na magkakaroon na po ng gawain. So hindi po biro dahil yung gastos, yung biyahe at yung paglilingkod ay talagang kasama po. At kasama po yan sa pagtitiis. Kaya po sa umaga pong ito, ang hamon sa atin ng ating Panginoon is gawin ho natin yung ginagawa ng ating Panginoon, yung perfect example, and that is yung talagang ibinigay niya yung buhay niya, hindi para sa sarili niya, kundi para sa ibang tao. So ganun din tayo, gawin ho natin ito for the good of ng iba at for the glory of God. Amen. Amen. Saka ano po, Pastor, yung pagkalagay po talaga nito ni Lord po sa heart natin is tinuruan po tayo ng Panginoon na wag talaga maging makasarili. Na parang kung paano yung dito na kung ano yung ginawa ng Panginoon sa atin, talagang kailangan talaga din natin gawin na ibahagi talaga natin na ang sabi nga po doon sa Matthew chapter 5 verse 6 na mapalad ang taong nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos dahil ipagkakaloob niya yung kanyang minimithi. Kung ito talaga yung anuhin natin, hingin talaga sa Panginoon, ibibigay at ibibigay po yan ng Lord talaga sa atin. Importante lang po talaga, sabi ko yung willing talaga, yung willingness po talaga ng heart po natin. So, yun po. Amen. Sabi po ni Sister Cherry, the testing of our faith develop perseverance. Amen. Yun talaga, nadidevelop talaga, Pastor, yung ating pagtsatsaga. Yun po. At siguro, Pastor, acknowledge po natin yung ating, napakarami po nating viewers ngayong umaga. Ay maraming salamat po sa inyo. At si Pastor Edsel din po ay nanonood ngayon all the way from Sariaya, Quezon. Talagang napaka-loyal ni Pastor kasi po sabi niya, magandang umaga mga kaasap. Loyal na loyal si Pastor Edsel sa ASAP. Ayun po. Good morning din po kay Sister Weng Sipagan. Nandito na rin po siya. Sister Daisy Samson Kamitan. Sister Francine Castro. Sister Merlita Bulato Propogo. Andito na rin po. Magandang umaga po. Sister Zeverano. Sister Rosita Samson. Ayun, nandito na rin po siya. Sister LB Magayonis Kadahing. Ayun po. Magandang umaga po. Oo, ayan. So yan, Christ showed us a sample no na ating tularan. So siguro ay medyo maiksi na po yung ating oras at tayo dadako sa prayer. Pero bago nating tayo dumako sa prayer, no, yung ating mga star senders ay ating acknowledge at ating pasalamatan. At sino bang meron dyan malinaw na kopya ng ating mga nag-send ng stars? Yan, mukhang si Sister Mabs, ay Sister Ems, kasi malinaw sa kanya yan. Ayun po, maraming salamat po kay Pastor Ray Bichayta, Brother Ronald Montimayor, and Sister UP Jane Bernardo. Maraming salamat po sa inyo at bahala na pong ating Panginoon na magbalik po ng pagpapala po sa inyong lahat. Sabi ni Pastor Edsel, akala niya gabi pa. Ay, akala ko gabi pa. Kaya pala asap. Ayan, so tayo ay papasalamat dahil alam ko po na mayroon po tayong pulot na aral. Hindi mo lang napulot na aral, kundi dapat ay ipamuhay. Isagawa kapag tayo po ay naghihirap, tandaan po natin, yan ay ginawa na ng ating Panginoon. Wala siyang angal, so dapat tayo ay wag din pong umangal. Umangal. Amen. Patuloy sa paghayo. Amen. Amen. Ayun, siguro pa na po tayo sa pananalangin. Oo.
O, sige, mauna na siguro. Sino ba mauna sa atin, Sister Mab, sa pag-ganon? Para Ako na lang pas ako po na yung sa siguro. ulit. Ayan, ako na Oo. po. Opo, ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat po sa umagang ito. Tayo na po ay dadako na po sa ating panalangin. Samahan niyo pong ulit kami ay magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Minsan pa, Panginoon, sa umagang ito, ikaw ay aming itinataas, pinupuri at pinapasalamatan sa iyong Amen. katapatan sa aming mga buhay, Panginoon. Sapagkat tunay nga, O Diyos, na marapat kang purihin, sambahin, dakilain, ipataas, yung dakilang pangalan, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil palagi ka pong nandyan para sa amin, Panginoon. Yes. Salamat po sa iyong mga pangako na hindi nagbabago at nanatili kang tapat dito sa iyong mga pangakong binitawan sa iyong mga anak, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. At naniniwala kami, Lord God, na bawat hakbang ng aming mga paa ay kasama ka namin, Panginoon. Di mo kami iwan, di mo kami pababayaan, at ikaw yung source ng lakas namin, Panginoon, sa lahat po Yes, ng Lord. ipagagawa mo sa amin, Panginoon. Patuloy niyo po kaming turuan na umasa at magtiwala sa iyo, Panginoon, at patuloy na humingi ng kalakasan, Panginoon, gabay at proteksyon sa iyo sa araw-araw naming pamumuhay dahil naniniwala Lord. kami, O Diyos, na ikaw ay ipagkakaloob niyo po ito sa amin bilang iyong mga anak, Panginoon. Salamat po, Lord God, at patuloy niyo po kaming gawing ilaw ng sanlibutang ito, Panginoon. Amen. Turuan niyo po kami na makasunod sa iyong kalooban at maging good example yung aming pamumuhay dito sa Yes. lupa, Panginoon. Gaya ng ginawa ng anak na si Jesus, Panginoon, dito sa lupa, Lord God. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, ikaw po siyang patuloy na kumilos sa amin sa buong maghapon namin gagawin, Panginoon. At may pamuhay po namin ang iyong mga salita. Lord, sa umagang ito, patuloy ko pong nilalapit sa iyo, Panginoon, yung si Jay, Panginoon, Pugay Lord God, na nasa Pandibulacan, Panginoon, na ikaw po siyang patuloy na kumilos sa kanyang buhay, Panginoon. Gabayan niyo po siya at proteksyonan, Panginoon. Pagamat siya po ay hindi pa ganun galing sa kanyang sitwasyon, Panginoon, siya ay nasa trabaho na naniniwala kami, Panginoon, na ang iyong pag-iingat, gabay at Amen. proteksyon ay naroon sa kanyang trabaho, Panginoon. Huwag niyo po siyang pababayaan, more strength, Yes, Lord. pagkalob niyo po sa kanya, Panginoon, at patuloy niyo pong sustain lahat ng pangangailangan ng kanilang Amen. pamilya, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Lord. At God, yung mga salita mong natanim sa kanyang puso, nawa ito po yung magsilbing gabay, ito po yung Yes. magsilbing protection sa kanya sa araw-araw niyang gagawin, Panginoon. At palaguin niyo po ito, tubuin sa kanyang puso, Panginoon, maging sa kanyang buong pamilya, Panginoon. I pray also, Father God, kay Alisa, Panginoon, kay Mina, Panginoon, kay Ate Bilin, Lord God, na ikaw po din yung patuloy na kumilos sa kanilang buhay, yung kabataan ito, Panginoon, na tumanggap sa iyo, Panginoon, na kami ay magkakaroon, Lord God, ng online Bible study ng mga kabataan ito, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na ikaw po yung pamagitna dito, Panginoon. Ano man po ituturo mo, Panginoon, naway hindi lamang, Panginoon, yung tagapagsalita o ang mga makikinig ang matuto, Panginoon, kundi ang iyong anak na gagamitin din, Panginoon, sa pagbabahagi na yung mga salita, Panginoon, ay pagsaluhan namin kung ano maituturo mo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Ingatan niyo po sila, gabayan, proteksyonan, Panginoon. And I pray also, Panginoon, doon sa tita Evita ni Ison, Panginoon, na mayroong bukol sa dibdib, Panginoon, ay patuloy din namin inilalapit ito, Panginoon, sa iyo, Lord God, na ikaw po yung maglusaw dito, Panginoon, sa bukol na ito. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Amen. Panginoon, naniniwala kami na sa sama-sama naming panalangin sa iyo, ikaw ay tutugon, Panginoon. Agarang ang tutugon, Panginoon, at yung mga gamot na iniinom niya, ay patuloy mo itong gagamitin upang sa agarang niyang paggaling, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. And I pray also, Panginoon, sa tiyuhin ni Sister Annalisa, na si Piping, Panginoon, Peratero, Lord God, na nasa ospital, Panginoon, tulungan niyo po siya na makalabas na ng ospital, Panginoon, sa pangalan ng anak ni Jesus. Tulungan niyo po na gumaling na po siya. Gamitin niyo rin po patuloy yung mga gamot na kanyang iniinom upang sa agaran niyang paggaling, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Lord God. Tinataas ka namin, pinupuri at pinapasalamatan sa umagang ito, Panginoon. And I pray also, Lord God, sa aming OPM mamaya, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na ikaw po yung kumatag po ng bawat anak mo sa buong MMIM, Panginoon, na yung gawaing ito, Panginoon, ay para sa iyo, Panginoon. Hipuin niyo po yung puso't isipan ng bawat isa, Panginoon, bigyan niyo po kami ng pusong mapagpakumbaba, handang sumunod at matuturuan, Panginoon, in the name of Jesus, ng bawat mga anak mo
sa buong MMIM ay matutong magpakumbaba, magpasakop sa iyo, Panginoon, in the name of Jesus, sa lahat ng leaders, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Samahan niyo po kami hanggang sa matapos po yung aming gawain ito mamaya, Panginoon. Maranasan namin yung katagumpayan, Panginoon, at maghihiwalay kami ng puno ng pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Lord God. Inabalik ko po sa iyo sa umagang ito yung pinakamatas na papuri, pasalamat at pagsamba sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen. Lord God. Amen. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Sa umagang ito, Panginoon, itinataas ko po sa inyo, Lord, yung prayer request po ni Sister Salvacion. Yung Yes. kanilang biyahe, Panginoon, this coming June 6 to June 10, Panginoon. Dalangin ko po, O God, na yung pag-iingat, Panginoon, ang igawad mo po sa kanya at sa kanyang mga kasama, Panginoon. At dalangin ko po, O God, na ma-enjoy po nila, Lord, yung gagawin po nila, Panginoon, na pag-celebrate po ng birthday ng kanyang pamangkin, Panginoon, sa ibang bansa. Dalangin ko po, O God, na yung provision, Panginoon, ipagkaloob mo po sa kanila, Panginoon. Amen. Maging sa kanyang panalangin para sa kanyang asawa, O God. Dalangin ko po, Panginoon, na in your time, Panginoon, ay makakilala si Brother Teng, Panginoon, tanggapin ka bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay. At makasama po siya ni Sister Salvacion sa pananambahan sa iyo, Panginoon, every Sunday. Maging ama sa kanyang bisyo, Panginoon, na paninigarilyo. Alam ko po, Lord, na kayang-kaya mo po na tanggalin ito kay Brother Yes, Teng, Lord. na magkaroon po siya ng will, Panginoon, na desire, Panginoon, na matanggal po, Lord, yung paninigarilyo, O God, dahil ito Amen, Lord. masama po sa kanyang katawan, O God. Kaya maghari ka po sa buhay ni Brother Teng, O God, na ito po ay matanggal niya. Kung yung iba, Panginoon, ay nagawa po nilang matanggal, alam ko po, Panginoon, na si Brother Teng ay matatanggal rin po niya, Lord, yung kanyang bisyo na paninigarilyo, O God. Maging ama kay Brother Jiboy, Panginoon, na sa oras na ito, Panginoon, ay naglalayag po, O God. Dalangin ko, Panginoon, na yung gabay, yung protection, Panginoon, ang ipagkaloob mo rin po sa kanya. At dalangin ko po, O God, na maging pagpapala po siya, Panginoon, sa lahat po, Lord, ng kanyang mga kasamahan sa Yes. Amen. Maging ama sa prayer request po ni Sister Abby sa kanyang pamangkin, O God, na nakakaranas po ng depression. Dalangin ko po, O God, na hipuin mo po, Lord, yung batang ito, O God, na Lord. basbasan po, Lord, yung mga gamot na ibinigay sa kanya ng kanyang doktor, Panginoon, para magsilbing kagalingan niya, Panginoon, at mapakalma po siya, Panginoon, dahil ang sabi nga po ni Sister Abby, Panginoon, na kung minsan, Panginoon, ay sinasaktan po niya, Lord, yung kanyang sarili, O God. At yung naisin po ni Sister Abby, Panginoon, na makapagbakasyon po, Panginoon, yung kanyang pamangkin po dito, Panginoon, para makasama po niya, Lord, sa pananambahan sa'yo. Makarinig po, Panginoon, ng iyong salita na magbibigay sa kanya ng strength, Lord Jesus. Kadalangin ko po, O God, na ito po ay magkaroon po ng katuparan. Maging ama kay Brother Ovi Star sa kanyang panalangin, Panginoon. Dalangin ko po, O God, na hipuin mo po silang magkakapatid, O God, na kung ano man po, Lord, yung hindi nila pinagkakasunduan, Panginoon. Dalangin ko po, O God, na mag-usap po sila ng maayos magkakapatid, Panginoon, para po alang-alang, Panginoon, sa kanilang ina, Panginoon, na matanda na po, ay sila po ay magkasundo-sundo na, Panginoon. Hipuin mo po, Lord, ang bawat isa at yung Spirit mo, Panginoon, ang maghari po sa kanila, Lord Jesus. Kapakumbabaan, Panginoon, ipagkaloob po, Lord, sa bawat isa sa kanila, Lord Jesus. Maging ama sa prayer request po ni Pastora Nona, O God, yung sa Grab po ni Brother Juniel, Panginoon, na ma-activate na po, Panginoon, yung driver ng operator para Lord. Na po si Brother Juniel. Alam ko po, Lord, na wala pong imposible sa inyo, Lord Jesus, na may right time ka, Panginoon, para ma-activate po, Lord, yung operator ng driver ng operator po ng Grab po ni Brother Juniel, O God. Maging ama kay Brother Joseph Dakuda, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, at naging successful po, Panginoon, yung kanyang kidney transplant. At dalangin ko po, O God, na pagpalain mo po siya, Panginoon, na yung complete healing, Panginoon, ang ipagkaloob mo po, Lord, kay Brother Joseph, O God, dahil may 6 months pa po siyang gamutan, O God. Provide them financially, Panginoon, dahil hindi po biro, Panginoon, ang undergo po ng kidney transplant, O God. Amen. At yung recovery po ng apo ni Pastora Nona na operahan din po, Panginoon, dalangin ko po, O God, na pagilingin mo na rin po siya, Panginoon. Ipuin mo po siya, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan, Lord Jesus. At
Ikaw po Lord yung mag-provide, Panginoon, ng kakulangan pa po nila sa hospital, Panginoon, dahil ginawa po nilang collateral, Panginoon, yung visa at passport po ng kanyang pamangkin na ngayong June po, Panginoon, ay aalis na po siya, Panginoon. Kaya dalangin ko po, O God, na ikaw po Lord yung maghari sa kanila, Panginoon. Ikaw po Lord yung magbigay sa kanila, Panginoon, ng finances, Lord Jesus, para mabawi po nila, Panginoon, yung visa at passport po ng kanyang pamangkin sa may hospital, Nga po. Panginoon. Maging yung naisip po nila, Pastora Nona, O God, na umuwi po ng probinsya Yes. para ayusin po yung titulo ng kanilang lupa, Panginoon. Dalangin ko po, O God, na ikaw po Lord yung magbigay ng additional wisdom and knowledge, Panginoon, kila Pastora Nona, Panginoon, para magawa po nila ng maayos at mabilis, Panginoon, yung pagsasaayos po ng titulo ng lupa nila sa probinsya, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Aming Diyos, tinataas po namin sa iyo, prayer request ni Sister Beulah, sapagkat ikaw nagsabi, cast our cares upon Him, for you will care for us. Tinataas po namin sa iyo si Aldrich Matthew Basarte. Siya po ay nilalagnat. Ang amin pong panalangin, kagalingan ng igawad mo, Panginoon, kay Aldrich Basarte. At Amen. hayaan niyo po na maranasan niya, Panginoon, yung kagalingan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. I Yes, pray, Lord. Lord, nawa, O Diyos, ay maranasan niya, Panginoon, ang kalakasan, ang pag-iingat mo at pangangailangan para po sa batang ito. Salamat po na marami. Tinatas din po namin sa iyo ang lahat po ng MMIM Church. Hayaan niyo po na pangunahan mo po ang bawat local churches, especially yung mga nagtatanim, Panginoon, ng simbahan. Hayaan niyo po doon sa mga local church planting na ginagawa. Hayaan niyo po yung kayo po ang kumilos, especially doon sa mga puso po ng mga tao na nakikinig at nag-aaral ng salita. Nawa po, O Diyos, ito pong mga salita mo ay patuloy na lumago sa kanilang mga puso. Amen. Dalangin din po namin, Panginoon, na i-provide mo, O Diyos, ang lahat ng pangangailangan, especially yung mga pagpunta sa mga misyon, sa mga church planting ng mga ninanais, Panginoon, ng bawat local church. Panginoon, pagkalooban mo po ng lakas ang bawat team na meron po ang local church, lalo po sa church planting na ginagawa. Ilay mo, Panginoon, sila sa anumang sakit karamdaman, sa anumang kapahamakan. Dalangin din po natin, O Diyos, yung mga paapo nila kung saan mo sila dalhin. Nawa, O Diyos, ito po ay kanila pong aangkinin. At nawa, Panginoon, yung mga churches na ito ay patuloy na magkaroon po ng Sunday services, Panginoon, sa lalong kadaling panahon, especially si Pastor Edsel, Panginoon, na nandun po sa Sariaya para po magkaroon po ng gawain. Dalangin po namin patuloy na pagkilos mo doon sa lugar na yon, ang iyong banal na espiritu, ang siyang kumilos, especially doon po sa mga gagawin po ng aming pastor, especially doon sa lugar na yon, ay wasakin mo ang namang mga gawa ng kaaway in the name of Jesus. Pagpalain mo po ang lakat ni Pastor Edsel. Kasama na rin, Panginoon, ng lahat po na nag-church planting, lahat po ng mga Bible studies, Panginoon, at mga nagpaplano pa ngayong taon, Panginoon. Nawa po, O Diyos, ito po ay magkaroon po ng katuparan. Ng nais mo, Panginoon, ay magkaroon po ng 500 Bible churches. Bagamat, Panginoon, alam po namin wala pong imposible sa iyo. Ngayon pa lang, Panginoon, ay maghimala ka po, Panginoon, sa buhay po ng mga anak, sa kabila po ng mga paghihirap o suffering na pinagdadaanan ng bawat isa. Panginoon, bigyan niyo po katatagan at kalakasan, Panginoon, ang bawat mga manggagawa mo, Panginoon. Amen. Salamat po ng marami. At ito pong online morning devotion, o hayaan niyo po na patuloy na gamitin mo po ng iyong mga salita ay patuloy pong makaabot, especially doon po sa mga tao pa nakakarinig. Sa oras sila po yung makakarinig, ay magkakaroon po sila ng pauhawan pagdating po sa iyong mga salita. Salamat po ng marami. At mamayang gabi, Panginoon, pangunahan mo po ang iyong gawain, ang MMI online prayer meeting. Nawa, Panginoon, ay marami pong makaadalo. At pagpalain niyo, Panginoon, yung speaker, Panginoon, na nakahanda na magsalita, at gamitin mo po siya, lalo yan ang iyong pagpapala. Salamat po.
We just entrust everything unto you at kami po nagpapasalamat dahil meron po kaming Diyos na tunay nga po nagsabi kung kami itatawag sa ikaw po'y sasagot, ikaw po'y magpapakita ng himala at kamakhamang bagay na hindi pa namin narasa sa aming buhay. Salamat po at pinagkakatiwala po namin ang lahat. Salamat po, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Ayun po, maraming salamat po mga kapatid sa pagsama niyo po sa amin ngayong umaga sa online morning devotion. Ako po si Sister Ems. Ako po, Sister Ma'am. At ako naman po si Pastor Dennis Joseph in behalf of Pastor Edsel. Kami po ay pansamantala magpapaalam. Salamat po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Bye po. God Bye bless po. God bless us po.